Ano sa tingin niyo po, Commodore Cayabyab, bakit tumaas? Akala natin yung mga dahil sa presyo ng gasolina, diesel tumaas eh. Wala nang bihira na mag-uwi ng probinsya, pero bakit tumaas? Well, siguro, Sir Deo, naging planado na po itong bakasyon na ito. At medyo mahaba po ang Holy Week. So, hindi lang naman po sa pagnilay-nilay na itong Holy Week season po natin. Pero nakikita po natin dito is parang bakasyon na rin po sa iilan po natin mga kababayan. So, despite itong mga increase sa mga fuel price po natin, ay nakikita pa rin po natin na medyo malaki pa rin po ang bilang ng umuuwi sa kanilang mga probinsya. Ayan, so kumusta po ang dagsa ng mga pasahero? Ma-accommodate po ba lahat ang mga pasahero sa mga pantalan natin, Commodore Cayabyab? Well, Sir Deo, we are in close coordination with the PPA and then Marina. And again, anticipated na natin ito na halos 3 million ang ating pong naitala ng mga pasahero sa buong Holy Week season, ay handang-handa po ang Philippine Coast Guard dito. Nag-deploy po tayo ng halos 17,000 PCG personnel nationwide po yan. Na-activate na rin po tayo ng ating mga deployable response group. Kasama po ang ating rescue swimmers and even yung mga medics and nurses po natin. Kasama po yung mga floating assets para po umalalay sa ating po mga biyahero at mga kababayan po. Dito ma'am sa pier, sa North Harbor, kumusta ang pasahero dyan? Dagsaan na po ba? Wala po bang wala kaya may stranded dyan? Baka mamaya fully booked din ang mga barko natin. Sir Deo, ngayon hindi pa ganun ka-significant yung numbers na nakikita po natin. This past 2 days po kasi nagsimula po itong Auckland biyaheng ayos ng Philippine Coast Guard ng Sabado. Ang area po na medyo marami ang nakita po natin pasahero ay ang Batangas Port, kasama po ang Cebu at Bohol at ang Oriental Mindoro. Diyan marami po ha. Ngayong nagtaas na po ang diesel ma'am. Ano balita ng Coast Guard? Nagtaas din po ba ng pamasahe sa mga barko? Well, yan po ang narinig natin, Sir Deo, no? Sa ibang pantalan po natin. Meron pong ibang biyahe na nagtaas na rin po sila ng presyo ng kanilang mga pamasahe. At kumusta po ang security natin ma'am? May mga K9 ba tayo dyan? Wala bang mga intelligence report? May mga threats sa ating mga pasahero? Well, sa direktiba naman po, Sir Deo, ng aming commandant na si Admiral Ronnie Hilgavan, na siguraduhin po ang kaligtasan ng lahat. Tayo po ay nag-deploy ng ating Coast Guard K9 dogs, particularly sa mga major ports po natin, para i-assist din po ang Philippine Ports Authority sa pagkakandak ng baggage inspection. Tayo rin po ay nag-deploy ng ating mga sea marshals on board yung passenger vessels po natin, lalo na po sa mga barko may malalayo biyahe. So ating po pinapaigting, hindi lamang po ang security, kasama rin po yung safety, of course, as Sir Deo. We are intensifying the conduct of the pre-departure inspection. So ibig sabihin po niyan, lahat po ng barko ay dadaan sa masusing inspeksyon. At wala po tayong paaalisin na barko or motorboats na lagpas po ang pasahero sa itinakdang kapasidad po nila. Maski ba sa Huwebes Santo at Biyernes Santo, Commodore Noemi Cayabyab, tuloy po ang biyahe ng mga barko? Yes, tama po kayo, Sir Deo. So, halos wala naman po tayo naririnig ng mga impormasyon na posible magkansela. At ang nakikita natin actually, compared of last year, ang pinakamataas na itala po natin sa araw po ng Martes at saka Miyerkules. Well, of course, meron pa rin po tayo mga kababayan na pumapasok pa rin po ngayon hanggang bukas. So yan po ang nakikita po natin araw na posibleng dagsain po ng pasahero ang ating mga pantalan. Ayan. Ma'am, sa mga pantalan, ang mga BBI po ba parang sa airport din ba na at least 3 hours o 4 hours before your flight, kailangan nandun ka na sa pantalan, sa airport? Sir Deo, yan po ang ating ina-advise sa atin po mga biyahero, no, na una-una bumili po ng maaga ng ticket at maaga rin po pumunta sa pantalan because definitely all the passengers and baggage will be subjected for inspection po. Yes, so yan ang ating ina-advise sa kanila para maiwasan naman po yung pagkaantala ng mga biyahe po. Kung sa mga pantalan, at least ilang oras po dapat nandun na sa perto? Well, depende po sa pantalan na pupuntahan po nila. Halimbawa po kung Batangas, dahil medyo malaki po ang kinikiter ng mga pasahero dyan, at least 2 to 3 hours po ang ating ina-advise, Sir Deo. Ayan, Commodore Cayabyab ma'am, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Thank you. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Mga kaibigan, ang spokesperson ng Philippine Coast Guard, bagong promote, Commodore Noemi Cayabyab. Congratulations. Daming bayan.
Lunes Santo mga kuyang mga ating, pero marami pa rin tayong mga balita, ha? Standby Jason, na-interview ba si Jason Salvador Malu? Oy, Lola Malu Cabral, ayun, oy, saan ka pupunta? Yuel, hilain mo nga si Malu Cabral. Ayan. Saan pupunta yan? Ayan, tawagan nga natin si Jason. Ano ang latest sa PITX? Sino ba nga nasa PITX? Si Giselle Ricafort ba bumalik na? Nakabakasyon pa rin. Abay, malaman natin kung ano ang latest, ha? Fully book na ba ang mga sasakyan sa PITX? At sila ba ay Malu, ha? Si Jason Salvador ng PITX, ha? Sarado ba sila sa Biyernes Santo? O tuloy ang biyahe kahit sabing ay kahit patay na raw ang Diyos, di ba, pagka Biyernes Santo ganon? Talagang 3 o'clock ng hapon wala nang biyahe, tahimik na ang mundo. Sa Amerika na lamang, tsaka Iran yata, tsaka Israel ang magulo. Diyos ko. Abay, ngayong Holy Week po, ang daming nakansilang mga pilgrimage, yung mga nakabook na pupunta sana ng Israel. Wala na. Ayan, kasi pag ganito Holy Week po, ang daming pilgrims nagpupuntahan sa Holy City, ika nga, ha? Sa Bethlehem, Jerusalem, Mount Sinai, ayan. Saan pa ba? Ayan. Basta yung mga holy sites po sa Israel, mga kabiyente. Pero dahil sa gera, alan. Ano ba mga issue natin, mga kuya, mga ateng? Abay, relax lang kayo dyan, ha? Abay, dahil kahit Holy Week, mahabigan, mga kuya, mga ateng, sabi nga nila hindi natutulog ang balita. Anong gusto yung malamang balita? Si Saldico, ha? Abay, sabi na ating bubiti, Secretary Ombudsman Boying, inireport ba ni nag-on air ba si Ombudsman Boying nung Sabado sa executive session? Abay, ang dating Congressman Saldico, abay, nakakuha na pala ng political asylum. Aba, galing naman niya, ha? Ano ba, ha? Ayan, abay, meron na ilalaban. Meron nang ilalaban kay mailalaban na kay Vice President Sara Duterte Carpio sa 2028. Aba, talaga naman, ha? Itong ating mga bubit, kung kailan mag-Holy Week, ang daming mga reports. Ayan, abay, ang ilalaban daw kay VP Inday sa 2028 elections. Ay, kabsat na yung magkabigat second gentleman, Mansa Carpio. Apo, ayan, agawid ka DJ Paway. Ayan, ang ilalaban daw kay VP Inday isang mayor. Wow. Daming bayan. Si Atong Ang nahuli na. Ayan, mukhang fake news yan. Daming bayan. Talaga naman dami natin mga balita ngayon, ha? Ayan, ABS-CBN for sale na. Parang big. Ayan, for sale na palang ABS-CBN, ha? Ayan, Elvin El Chico, ha? Manang Doris sa Bigornia, ha? Manood nga ilakoti ABS-CBN. Daming bayan. Babalikan po natin ang mga isyong yan. Ayan, sandali lamang, Ednya La Parosa. Relax ka lang dyan. Flash Report. Flash Report. Ito nga si Ednya La Parosa, nagipag-duet pa sa aming chairman, Galing palang kumanta itong si Ednya La Parosa, ha? Ayan, okay, duet nyo ni Bossing Freddy, Boss Fred, good morning, boss. Maraming salamat po. Andito ba kanina? Ayan, boss, ha? Next time, ha? I-ready mo yung pyesa mo, ha? Mamma Mia, Mamma Mia. Flash Report. Flash Report. Sandali lamang, Het, at eto may flash report tayo. 8 bus company, isinumbong ng PITX sa LTFRB. Abay, bakit? Abay, nagtaas ng pamasahe kahit hindi aprobado ng LTFRB.
Eh di ba ganun din yung nire-report ni Val Gonzales kanina yung Victory Liner? Edniel Parosa, please come in. The songer, the crooner. Ayan, Edniel. Lakay, 8 kumpanya ng bus dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ang nagtaas ng pamasahe. Kahit binaril ito ni Pangulong Bongbong Marcos para sa mga commuter. Kinupirma ni PITX Corporate Affairs Officer Colin Calbasa na pawa mga biyaheng Bicol ang nanamantala umanong na monitor na nanagaan ng pamasahe sa kasagsagan ng oil crisis. Pinangalanan pa ni Calbasa itong mga Bicol routes na nagtaas ng pasahe. Itong Bicol Isarog, RU Diaz, St. Marta, RMB, DLTV bus line, itong Bicol Magayon, maging yung Super Lines at JBH. May mga nakausap tayo, Lakay, na mga pasahero. Ang kinakwento nila kahapon dahil sa dagsa ng mga pasahero, bago pa man itong long weekend, yung pamasahe papuntang Sorsogon, halimbawa, na 1,350, ang singil sa kanila kahapon ay 1,700 na. One-way ticket pa lamang ito. Dahil dito ay inireport na ito ng PITX sa Land Transportation Franchising Regulatory Board na sila namang nag-took cognizance daw ngayong umaga. Pakinggan natin si Ms. Colin Calbasa. Actually, na-monitor natin na may mga bus companies na nagtaas ng pasahe nila despite saying na bawal muna yung fare increase. However, dahil sa mga na-monitor natin na yan, nireport na natin yan sa LTFRB and DOT. Yun nga paalala natin sa mga pasahero, lalo na kung usual po tayong bumabiyahe, lalo na going to Bicol, pakireport po dito sa info desk natin, o di kaya naman meron tayong mga PNP desk dito para po sa mga tataas pa. At tinig ni Ma'am Colin Calbasa ng PITX, mas marami na dumadagsa dito Lakay sa terminal, entrada pa lamang ng Semana Santa, kumpara sa biyahe nung nakaraang taon. Hanggang o kahapon, linggo ng palaspas, 178,000 mahigit na pasahero ang naitala. Habang kumpara sa 165,000 mahigit lamang sa kaparehong period ng 2025. Paliwanag ng pamunuan itong Landport Terminal, maraming ayaw nang gumamit ng sariling sasakyan kaya nagko-commute na lamang sakay ng mga bus. Pero isa pa sa mga salik na binabanggit ni Ginoong Jason Salvador, kanilang corporate affairs head, ay dahilan ng mas parada ring pasahero dito sa Landport Terminal. Ako sa Edniel Laser H. Yes, Takay. Magkanong increase nung pamasahe papuntang Bicol? Ayan, aba, pati DLTV tsaka Super Lines nagtaas din. Eh, malalaking kumpanya ang mga ito Ay, mga malalaki nga ito at ang binabanggit nga ng PITX, maliban dito sa mga rutang pa Bicol, ay wala pa silang namomonitor o natatanggap na reklamo so far doon naman sa ibang linya. Ito kasing mga biyahe Lakay pa Bicol, sila yung 80% ng fully book dito sa PITX. Yung kanilang mga biyahe na halos nabili na ng mga pasahero. Alam mo na kaya hanggang Sabado de Gloria. Hanggang Sabado de Gloria ay fully book na yung 80% ng kanilang mga biyahe. Ganyan karami yung mga kababayan ni Sister El at Wina Pearl na babiyahe o wabiyahe kapag ganitong Semana Santa. In fact, kabilang doon Lakay sa reklamo na natanggap ng PITX, talagang nakagagalit sapagkat yung isang reklamo ay o report, maagang bumili ng ticket, so normal yung fare na kanyang nabili. Pagdating dito sa terminal, nagulat siya may mga hidden charges na sinisingil pa sa kanila. Allah. Kaya umaksyon na yung pamunuan ng Landport Terminal at kanilang binabanggit. Siyempre, ayaw rin nilang mapulaan sila. Pero wala silang magagawa Lakay dito sa increase kahit dito sa kanilang terminal nag-i-stay itong mga bus companies. Talagang dapat LTFRB yung pumarusa sa mga ito. Siyempre kung akong pasahero kukisunod pa yan no choice ka na, bibiyahe ka o magdadagdag ka ng pamasahe. Tama ka Lakay, talagang gano'n nga ang sistema dahil kahit gaano kahaba yung pila, kahit gaano kataas ang pasahe, siyempre ito'y panahon ng reunion, bakasyon or pagtitika para sa marami. Magkano ulit Edniel yung ipinatong, yung dagdag? Iba-iba Lakay iba-iba sila ng diskarte. Yung nakausap natin halimbawa dito sa may biyaheng Pasorsogon. Magkano? Magkano dati? 1,350. 1,350. 1,350. Yes Lakay. Actually bago yung oil crisis, nasa 1,112 lang itong ordinary.
Ba? Naging 1,350 na, tapos kahapon, nung grabe raw yung dagsa ng mga pasero, 1,700 daw ang sinisigil na Ala. kahit ng kumpanya. Ang laki ng- naman. Pero, Oo. siyempre, malamang kapag tinanong natin itong mga ticketing seller o ticket seller, hindi nila aminin. Nag-try tayo kaninang magtanong sa kanila at kanilang binabanggit kung nagtaas na, kumusta yung kanilang pera, yung tickets, ang sinasabi lang nila, taripa. Malalaman niya naman Edniel sa resibo di ba? Pagka nagbayad ka, di ba? May resibo 'yan. Malalaman mo Ito doon na kung magkano. Oo. Ito na nga lakay. Binabanggit ni Miss Colleen, kagaya nung kanyang sinabi natin kanina, may iba, may resibo na dahil nga naka-purchase na beforehand. Kaya pagdating dito, may mga extra pang sinisingil. Yun ang masaklap. Wala na resibo 'yon. Hindi magre-reflect kayo sa resibo. Kaya ngayon ay inareklamo na ng PITX dito sa LTFRB. Okay, isa na lang Edniel. Sa Biyernes Santo ba may biyahe ba ang mga bus sa PITX? Meron pala kay, meron pala kay. Meron pa rin. Meron pa mga biyahe. In fact, kung dami ng bus ang tatanungin, bagamat kumonti nga dahil doon sa, syempre, crisis din yung mga kumpanya, may mga inaprubahan na TFRB papunta rito sa PITX. At in fact, sabi ko nga kanina, yung Bicol alone, meron silang fully book na rin yung ibang sakay nila o yung ibang biyahe nila. Even hanggang Sabado de Gloria. Kasi Biyernes Santo, Black Saturday, meron pa rin lakay dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Okay nga Rod, maraming salamat Edniel. Wala rito sa PITX, ako si Daniel Parosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat Edniel Parosa, ang the crooner of DZRH News Center. Songer din pala ito, ha? Daming bayan. Oras Chief Justice Alex Jesmundo, kumusta kayo CJ? Ha? Abay hanggang November na lang po ba kayo? Ayan. Oras ay kabsat. Apo Justice Sam Gaerlan, Ricky Rosario. Oras ganap na alas 8:42. Ang oras na yan ay